Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message nito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Today is a very special day because we are opening a brand new series and we're calling it Walk With Me. Sabi mo sa katabi mo, walk with me. Walk in Christ. Hallelujah. Woo! Can we just bow our heads and let's pray? Father, we thank you for a wonderful day. Salamat, Panginoon, nandito kami. Sasamba at makikinig ng inyong salita. And Lord, I pray as we open this series, Walk With Me, Lord, it will be explosive. It will be energetic. It will be, Lord, joyful. Itong series na ito, Panginoon. And at the end of this series, we will be excited to make disciples. We will be excited to follow our Christ. We will be excited to be in the community. So Lord, bless the preaching of your word. And Lord, we will enjoy the moment of worshiping and serving and hearing and learning and loving one another. And this is our prayer. In Jesus' name we pray. Everybody says, amen and amen. You may now be seated. Thank you so much, worship team. Bless natin sa worship team natin dahil sino na-bless sa worship team po natin ngayon? Ang ganda. It was very powerful. And yes, today po we are opening a brand new series and we're calling it Walk With Me. This will tackle about discipleship. Okay? Pag sinabi po nating discipleship, alam ko uso na sa atin to, but somehow, pag sinabi nating discipleship, we are too focused on the word discipleship but not being a disciple. Akala natin, pag sinabi natin discipleship, it's all about doing. It's all about, doing an effort or something like that. Pero nakalimutan po natin na maging disciple. By the way, pag sinabi po natin, ako ay isang disipulo ng Panginoon, ibig sabihin po nito, ako ay tagasunod, I'm a follower. So whatever God says, according to His plan and His will, I will do it because I'm a disciple of Christ. In fact, sa Bible po, maraming beses binanggit ang pagiging disciple. At pag sinabi natin disciple, it's about our trust and our loyalty sa atin pong Panginoon. And now, pag sinabi natin discipleship, parang naboboring tayo, no? At ayun na naman, discipleship na naman. At magdi-disciple daw kami, atin daw kami ng discipleship. And then ng process. That's a word, process. Sometimes we focus dun po sa word na process rather than processing the Word of God. Because I know, tayo pong lahat, hindi tayo makakapag-disciple kung hindi natin na-process yung salita ng Panginoon. I cannot preach, I cannot disciple, I cannot mentor somebody without relying doon sa nagsasabi ng utos or doon sa nag-instruct sa ating pong buhay. So, sabi mo sa katabi mo, I'm so excited to be a disciple of Christ. Amen. Now, real talk, alam niyo po, isa sa pinakamasakit na mangyari sa buhay po natin is this. Yung nabubuhay tayo, pero hindi ka motivated. Isa sa pinakamasakit na mangyari sa buhay po natin ay yung nagtatrabaho ka pero pumapasok ka lang at gusto mo na mag-resign at ginamit mo pa yung coupon bond at yung printer ng kumpanya para i-print yung resignation letter mo. Sasabihin mo sa boss, ayoko na. Because you're unmotivated. Isa sa pinakamasakit na mangyari sa buhay natin sa mga estudyante ay yung pumapasok ka lang pero hindi ka nag-aaral. Kukuha ng baon, papasok, uwi na, and you're not excited. Isa po sa pinakamasakit na mangyari sa pagiging Kristiyano ay yung pumupunta ka lang sa church just to go in church and not worship the Lord, walang fire. You're reading the Bible pero hindi ka excited, napaka-dry, binabasa mo pero walang dating. And that's somehow masakit na mangyari. And that's exactly what happened sa pag-uusapan po natin ngayon,
dahil yung pag-uusapan po natin ngayon ay dalawang disciples na naglalakad sa road ng Emmaus at kagagaling nila sa Jerusalem dahil po ipinako si Kristo doon, and then after 3 days, nabuhay muli, at akala nila ninakaw si Kristo at wala na yung kanilang pag-asa. And we can relate in life kasi sometimes we are walking in the process, but we are not excited knowing Jesus in the process. There are times in our lives na parang, okay, pumunta ako sa church, but I'm not that excited. Wala na yung fire ng puso ko, just like before. And we're talking about sometimes Jesus in this church. At nakakalungkot, we are talking about Jesus and we are doing His ministry, but we are not burning on the inside. So we get burnout. We had our huddle earlier at sabi ko sa kanila, you know what guys, we cannot really serve in this church and to one another without an overflow. So we need the Word of God so that we will be sustained. But in this story na pagtutunan po natin ng pansin, this story is something that changed the course of their lives. Are you ready for this word? Amen? So I want to bring you on this message, I got heartburn. I got heartburn. Sino dito ang nagkaroon na ng heartburn at once? Pag hindi ka pa nagka-heartburn, hindi ka tao. Baka maybe you're a robot. But I want to tell you a story. Noong 2017, pakita mo nga yung picture. Yan. 2017, nagpipreach ako. At we were promoting itong title ng aming camp called Kick Off. Or parang Parakletos yata yun. And ang title ng gathering na to is Kick Off. And I was so excited to preach the gospel. So I think there are 200 people inside the room. Dito mismo ginanap yun. Nandito yung national director namin. Tapos nandito yung mga iba't ibang mga church members. And I'm so excited kasi pinag-preach ako nung bishop namin, si Bishop Paul. Sabi niya, Jomel, preach the word. At wala akong tanggi, sige po, I'll preach the word. And then sa kalagitnaan ng preaching ko, of course, excited ako. Come on, let's reach the campus. Lahat po ng gagawin natin para kay Lord ito, and etc. At sa kalagitnaan ng aking preaching, biglang may sumabit dito. Napatigil ako. Inubo ko ng inubo. And all of a sudden, hiyang-hiya ako because I got heartburn. But hindi yun ang nagpatigil sa akin. Sabi ko, I have to preach this. Kailangan kong dalhin yung pagkakahiya ko kasi pag tumigil ako, mas nakakahiya ako. So I preach the Word of God. Meron po sa atin dito sometimes, may mga nangyari na sa buhay natin na parang nakalunok tayo ng hindi natin inaasahan sa buhay. I'm not talking about physically but figuratively. At ayaw mo na magpatuloy. But somehow, ang lakas ng kapit ng tawag sa iyo ng Panginoon. And you still preaching, you still serving, and you want to continue sa Panginoon natin. So I want to preach this. Luke chapter 24, verse 13 to 35. And let me tell you the story. We don't have enough time to read all the passages, but give me time to narrate this narrative dahil sobrang ganda, and later on I'll give the points. All right. So Luke chapter 24, verse 13 to 35. Let me tell you the story. Are you still there? Are you excited? Yes. Kuya Mike, pwedeng lakasan mo yung aking mic. Yan, para hindi na ako sisigaw. All right. Good. Great. Yan, di ba? Thank you, Kuya Mike, for maximizing my mic. All right? Thank you so much. Let me tell you the story. Picture with this for a moment. It was Sunday. Kung babasahin po natin ang Bible ng Luke chapter 24, ito yung resurrection ng Panginoon natin. Pinako ang Panginoon ng Friday, patay siya ng Friday, Saturday, hanggang Sunday ng umaga at nabuhay siya. And it's not a normal Sunday, of course. And Jesus just died 3 days. So 3 days siyang namatay. Yung mga disciples siya sobrang lungkot. And their Messiah, na kanila pong sinusunod at kanila pong hinihingihan ng pag-asa at tinitingala ay pinako na parang kriminal. So basically, the dream was over. The hope was over. The hope was dead. And they were disappointed.
Ngayon, pumunta yung mga tao doon sa libingan at in-announce na nawawala yung kanilang tagapagligtas na si Jesus Christ. And now in Luke chapter 24 verse 13, sabi po dito, now that the same day, two of them were going to a village called Emmaus. Sabi nyo nga, Emmaus. Emmaus. About 7 miles from Jerusalem. May dalawang disciples na naglalakad. Let me tell you the story, okay? May dalawang disciple na naglalakad. Ang pangalan ng isa ay si Cleopas. But we can call him Cleo. At hindi pinangalanan yung isang disciple. So, ito pong village ng Emmaus ay 7 miles from Jerusalem. Ang Jerusalem po ay dito nagminister ang Panginoon, dito pinako ang Panginoon, at kung titignan natin, 7 miles from Jerusalem, going through the Emmaus, it was 7 miles. Kung lalakarin mo yon, parang mga 2 hours siya ang paglalakad. So, the two disciples, they were walking together for that 2-hour walk road na kanilang lalakaran. But, sadly, habang naglalakad sila, 2 oras yung biyahe, sadly, they have plenty of time to replay disappointments. Kasi nga nabalitaan nila yung kanilang Kristo, the Messiah is dead, at ngayon nawawala yung Messiah, at ngayon naglalakad sila kasi yung pag-asa nila ay patay na at nawawala pa. And they have plenty of time to replay disappointments. They were replaying hurt, they were replaying failure, and then heartbreak. And here's the sad thing. Minsan, maybe they're walking forward, pero ang kanilang mga utak ay stuck doon sa nangyari sa Jerusalem. And I can relate sometimes. Dahil po sa buhay natin, marami tayong napagdaanan in the past. At ngayon, yes, you're moving with your profession. Yes, you're moving with your relationship. Yes, you're moving with your ministry. But sometimes you're replaying the past. Do you understand it? So, Jerusalem is a place of faith. Jerusalem is a place of hope. And they were walking, they're moving their feet, going to their village, pero ang utak nila nandun sa Jerusalem at napakalungkot nila. Now, I want to ask you this question. What are you replaying in your head lately? Ang nakakalungkot is, you're moving forward physically, but emotionally and mentally, you are stuck in the past. But in verse 14, sabi po dito, paganda ng paganda, they were talking with each other about everything that had happened. So habang naglalakad sila, siguro pinag-uusapan nila paano pumasok si Jesus sa Jerusalem or Jericho at kumakaway ang kamay at yung mga palaspas nung linggo at habang nakasakay siya sa donkey, pinag-uusapan nila yon paano nag-preach si Jesus sa mga mahihirap at pinagaling at pinakain yung 5,000. Imagine this, they were talking about Jesus, what had happened in this verse. And pinag-usapan din nila na nawala na yung pag-asa natin kasi si Jesus, di ba siya yung mag-overthrow doon sa Roman government kasi naniniwala tayo na siya yung magiging next King David at kapag may next King David tayo who is Jesus, naniniwala tayo na magkakaroon tayo ng political freedom because they're oppressed with the Roman government. So nawala na yung pag-asa. And they were discouraged, they were disappointed. Kasi nga akala nila si Jesus ay parang si King David who will restore the kingdom of Israel. Imagine the disappointment. Yung parang binoto mo yung gustong-gusto mong presidente or kandidato tapos natalo at naglalakad ka papunta dun sa barangay ninyo. Bad trip. Hindi nanalo yung kulay ko. In verse 21, sabi dito, but we had hope that He was the one who was going to redeem Israel. They had hope. Not spiritually somehow, but politically. But now He's gone. And imagine niyo po yung paglalakad nila, ang bigat ng lakad nila. Parang natalo sila sa championship. Natalo yung OKC ng Pacers. Ay, wala nanood ng NBA dito, no? Okay? Imagine mo, natalo ka ng Pogs. Yung isang sako mong Pogs natalo at pauwi ka ng bahay ninyo. Punay matan.
Nakabakak. Mabigat ang puso, mabigat ang isip. And look at this. They were not just walking to Emmaus. Nakakalungkot dito. They were walking away from Jerusalem. Ulitin ko po. I want you to remember this. Jerusalem is a place of faith, a place of purpose, a place of community, a place of encouragement, and they are walking away from Jerusalem. You know, sometimes we can relate dahil po, oftentimes, we walk away from our Jerusalems, our place of promise, our place of purpose, our place of community, because sometimes in our heads, the story already ended. Meron po ba dito na discouraged na kayo lately? Na inaasahan mo magkakaroon ka ng Latin honor or you will be top on your boards or maybe sa klase ninyo pero hindi nangyari. In fact, ang nakuha mo lang most active. Best in PE or most in recess. So you were discouraged. Have you ever experienced that? Then a stranger joins them. Ito na, may stranger na sumama sa kanila. In verse 15, Jesus himself came up and walked along with them. May biglang sumulpot. Si Jesus pala yun, pero hindi nila alam na si Jesus pala yun. Si Jesus, sneaky siya, no? Jesus was so sneaky. Naghahanap ako sa YouTube ng sermon na ganito, Sneaky Jesus. Wala. Gagawa ko ng sermon na Sneaky Jesus. Alam mo si Jesus, sobrang sneaky. Bigla-biglang sumusulpot. Bigla-biglang dumarating. Bigla-biglang nawawala. Bigla-biglang gumagawa ng himala. Naalala niyo ba si Jesus nung pinanganak, born in a manger, walang proper announcements? Walang Cadillac? Walang red carpet? Bigla na lang pinanganak. Si Jesus, naalala niyo ba, hinahanap siya ni Maria at ni Jose, nawawala at nahanap dun sa temple. For how many days biglang nawala si Jesus na pala nakikinig sa Pharisees? Jesus was so sneaky. Naalala niyo ba nung nagpakain si Jesus sa John chapter 6, he fed the 5,000 people at gusto siyang gawing hari, gawin natin hari si Jesus, biglang nawala. Tapos mamaya-maya may nakikita sila Peter dun sa Sea of Galilee, uy, may white lady. Bigla-biglang nandun si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Jesus was so sneaky. At ngayon, biglang mabubuhay ng walang pronouncement. Biglang nawala. Pumasok doon si Pedro at si Juan, pero nakita siya ni Martha. Okay, Jesus was so sneaky. And here we go. Nabuhay siya, naglalakad yung dalawang disipulo, si Cleo at saka yung isang disciple, biglang pumunta. Napaka-sneaky ni Jesus. You know, sometimes, when you're disappointed, God doesn't need to knock in your hearts, in your life. He will be there kapag kailangan mo siya. That is our Jesus. That is our God. And now, walking the two disciples, with the two disciples, this is sneaky Jesus. And I want you to know this. Sometimes tayo po ay disappointed sa buhay natin, maybe sa ministry, sa ating pamilya, sa ating relationship. And sometimes He just walks in, not to scare you, but to save you and encourage you. Because Jesus doesn't always show up when the way we expect, but He always shows up when we need Him most. In verse 16, but they were kept from recognizing Him. Hindi nila makilala si Jesus. Sino ba to? Taga saan ka ba? Hindi kumikibo si Jesus. Hindi ko sinasabing bulag sila, pero hindi nila ma-distinguish. Ito ba si Jesus? Hindi nila nakilala si Jesus na pala yun. Then, the man asks, anong pinag-uusapan ninyo? And then in verse 17, he asked them, what are you discussing together as you walk along? They stood still, their faces downcast. Sabi dito, animate ko naglalakad sila. Ano man pinag-uusapan nyo? Yung pong pag-asa namin, namatay at nawawala ngayon. So they're so disappointed. Parang natalo nga yung kandidato nila. Natingin nilang magiging pag-asa ng bayan. In verse 18,
And you are the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in 3 days. Sabi niya, ikaw lang ba yung bisita sa Jerusalem na hindi mo alam yung nangyari? Hello? Yung Messiah na dumating ng pangalan Jesus nang tinitingala namin na magiging pag-asa, patay at ngayon nawawala. And they began to explain everything about Jesus, about the crucifixion, about the missing body. Ang weird lang kasi, dahil hindi nila nakilala una, at kinikwento nila sa mismong naka-experience at author ng event. Who is Jesus? Parang kinikwento mo sa author ng libro kung ano yung nangyari doon sa sinulat ng author ng libro. And by the way, he is not just the author, he is the main character of the story. Pero may mga characters kasi sa isang libro na hindi nila alam yung nangyayari sa buong kabuuan. Tama ba? But don't forget this character, Jesus, he knows the script because he made it. And let me tell you this, he knows the beginning, he knows the ending of the story because he is the beginning and the end. He knows it because he is actually it. He is the story. And guys, sometimes we explain our pain to the author of our lives as if he doesn't know it. Sino po dito nasaktan na minsan? At parang ine-explain mo lahat ng nangyari, Lord, alam mo ba, ganitong nangyari sa buhay ko. Alam mo ba yung kaklase ko, Lord, binubuli ako at ngayon hindi ako makalabas ng bahay at yung jowa ko before, ganitong nangyari at ganito. As if like God does not know it. He knows it. And let me explain this to you. He knew you. He made you. He chose you. He knew the plot twist of your life. You just have to trust Him. And this stranger named Jesus, he begins to teach them. At ang ginawa po ni Jesus, from Moses to the prophets, in-explain ni Jesus yung buong scripture, all pointed to Jesus. Makita natin dito, in verse 27, and beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all scriptures concerning himself. They still don't know who he is. But their hearts, something happening. Teka, parang nag-aalab yung puso ko . Parang may kumikislap sa puso ko . And when they finally arrived at the village, they begged him. Ito pong sabi nila in verse 29. But they urged him strongly, saying, stay with us, for it is toward evening, and the day is now far spent. So he went in to stay with them. So, basically, in-invite po nila si Jesus. And this is the best thing they did. They invited Jesus after the walk. And let me stick to that. Marami po sa atin dito, marami ang lumalakad kasama daw si Jesus, but truly, they're not inviting Jesus into their lives. But the good thing here, itong dalawang disciples, which is si Cleo at yung other disciple, they did not just walk with Jesus, they actually invited Jesus into their home, into their lives. And this is the best thing that they have done this moment. So this is a great image. Because sometimes tayo po bilang mga Kristiyano, Lord, basta ako gagawin ko itong pagda-drums, gagawin ko itong pag-ministry, pero sa area ng buhay ko, Lord, parang okay lang bang ako muna ang mag-manage dito? And the good thing, and the great part, and great image, nitong verse ito, is hindi lang sila naglakad kasama si Jesus during the road in Emmaus, but they actually invited Jesus into their homes. And at the dinner table, it says here, he picks up the bread, blesses it, and breaks it. At alam natin, yung mga picture tuwing may bread at tuwing binibiyak ni Jesus yung bread, may mga magandang nangyayari. Now in verse 30, when he was at the table with them, he looked, he took the bread and blessed and broke it and gave it to them. And then, by the way, alam ko po, may mga fans kayo dito may mga fans ba dito ng iPhone? May mga fans ba dito ng iPhone? Hindi ko nililit yung mga Android, okay? Pero may mga fans ba dito ng iPhone? Okay? Parehas na maganda yung Android tsaka iPhone.
Pero pag nagre-release ang mga iPhone, di ba una sasabihin na nila yan agad? Meron ng reveal. Tama ba ako? Okay, may reveal, magkakaroon na ng iPhone 17. Sino bibili ng iPhone 17? Ate Carla, great, kasi Master Carla ka na. Congratulations, Ate Carla. Master ka na. Pwede pakita natin yung picture? Okay, hindi siya napaghiwalay. Okay. Early this year, may mga bali-balita na reveal na magkakaroon ng iPhone 17. Manipis daw, yung camera ililipat lang ng konti, tapos 17 na yon. Tapos ililipat lang yung volume dito sa baba, tapos iPhone 17 na yun. May i-reveal. Pero, just because it was revealed doesn't mean it's being released. So alam natin, nare-reveal ito, okay, January, na-reveal na siya may iPhone 17, pero ang release niya sa September pa. So merong pagitan. And in this story, makikita po natin na ni-reveal ng Panginoon yung salita niya from Moses to prophets to this day, and then hindi pa rin nila maintindihan, pero something happens in their hearts, and now it is being released. In verse 31, and their eyes were opened, and they recognized Him, and He vanished from their sight. So, yung una po, si Jesus, hindi nila na-discover o hindi nila na-recognize nung sumama si Jesus sa kanila during the walk. So, the process was slow. It was conversational. World-filled moment and quiet. You know, sa buhay po natin, let me make it practical. Na parang, Lord, ni-reveal mo sa iyong salita na pagpapalain mo ko. Magkakaroon ng kanampayapaan, Lord. Pero bakit hindi nangyayari right away? Sometimes, just because God revealed that word, doesn't mean it will release right away. During their walk sa Emmaus, ni-reveal ng Panginoon yung salita, pero hindi pa rin nila nare-recognize. But their walk was too slow, sobrang pace, conversational. Sinabi ni Lord lahat ng mga scripture until such time in verse 31, their eyes were opened. And this is the time of release. Don't forget, Christians, the process po is dahan-dahan. Process is not overnight. It's over time. When you're praying for peace, you will never get that right away or tonight, Lord, gusto ko magkaroon ng peace. At pag hindi ka nagkaroon ng peace tonight, sisisihin mo ang Panginoon, Lord, wala namang peace. Nag-attend pa naman ako dyan sa Sunday service na yun. Bakit ganito? Lord, sabi mo, i-bless mo ako financially, emotionally, physically, academically, bibigyan ko ng wisdom. But it's a process. Dahan-dahan yun. And sometimes, sinisisi natin ng church, sinisisi natin ng pastor, sinisisi natin yung mga katabi natin. Sabi mo, mabibless ako. Sabi mo, magkakaroon ako ng peace. Pero bakit? But you know, yes, there was a revelation, but the release takes time. Like the iPhone. It was revealed in January, but we know the release is in September. Don't forget the process. Dahan-dahan yun so we can see the release. Opening of their eyes was the release. At sabi dito, and He vanished from their sight. Here we go. Sneaky Jesus. So point one, I want to highlight here as our application is this. The reveal. Sabi niyo nga, the reveal. The reveal is when your eyes are opened. There was clarity. There was realization because of the encounter. Sino po dito gusto makita si Jesus? I mean, of course, not literally. When we say, we want to see Jesus, it means you're trusting Him. Because we cannot see God. If we see God, we will die. But that's a metaphor, Lord. I want to see you. I want to seek you. At papaano po nakikita ang Panginoon? It says in verse 29, but they urged Him strongly, saying, stay with us, for it is toward evening, and the day is now far spent. So went in to stay
with them. So makita natin dito, are we willing to invite Jesus into our lives? We're talking about discipleship. Okay, gusto ko umattend ng discipleship, gusto ko mag-disciple, but without inviting Jesus into your life and the Word of God into your life, and you cannot process it, and you're not willing to be processed, and you're not willing to read all the scriptures, and you're not taking it seriously, wow. But in this time, the disciples invited Jesus. Makita po natin dito, the revelation happened after the invitation. Nakita nila si Jesus yon at naalala nilang si Jesus yon at naunawaan nilang si Jesus yon after they invited Jesus. Because they could have let Jesus walk away. But they asked him to stay. Now, I want to ask everybody, how many times have we missed deeper revelation because we did not invite Jesus in? In our church, in our ministry, in our discipleship, in our family, in our individual life. Lord, yes, maganda naman itong ginagawa ko. Pipreach ako. Yes, nagsaserve ako. But Lord, stay outside of my relationship. Stay outside of my work. Stay outside of this area ng buhay ko. Jesus did not reveal himself. Makita natin dito, through a miracle. Ni-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili by opening the Word of God. You want to see God? Open your Bible, read it, meditate it day and night. Amen. Sabi mo sa katabi mo, bili ka ng Bible mo at basahin mo yon. Amen. In verse 27, look at this. And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said. Sabi nyo nga, in all the scriptures. In all the scriptures concerning himself. Ako po naniniwala ako when Jesus opens the Word, you start to see him clearer. Pag inopen natin ang salita ng Panginoon, mas nauunawaan natin kung sino ang Panginoon. And this is the sufficiency and authority of Scripture in pagdating po sa spiritual formation. Ang puso mo hindi mag-aalab sa goosebumps. Kanina for sure nag-goosebumps kayo sa worship. Grabe, galing! Galing ni Kuya Eloy! Ang tindi! Si Jesus na lang kulang heaven na. Kunin mo na ako, Lord! Hindi mag-aalab ang puso mo dahil sa goosebumps. And sometimes those goosebumps and feelings, very subjective. Pag di mo gusto yung kanta, ano ba naman yung kanta nila kanina? 3D My Sorrow, pang oldie na yun ah. Hello, Gen Z kami eh. Ito na yung mga trip namin ngayon eh. Mga, sino yun? Si Forrest Gump. O, ito yun, di ko alam. Forrest Rank. Ang puso po natin ay hindi nag-aalab dahil sa goosebumps. Ang puso natin ay nag-aalab dahil sa salita ng Panginoon. Amen? So without the Word of God, without His Word, without His will, without His presence, our hearts will not be burned. Lord, I want to see your face. When Jesus becomes the lens, thank you for supporting me. Life makes sense. Amen. Because He is our logos. He is our purpose. He is our life. Pag sinabi po natin logos, He is our reason. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung word na salita doon was logos, and who is that logos? And that is Jesus, because He is our reason. Without Jesus in our lives, apart from Him, we're nothing. No word, no warmth. No scripture, no fire. No word, no joy.
No word, no effectiveness. No word, no fruits. No word, no self-control. No word, no joy. No word, no love. But because I have the Word of God, I have the fruit of the Spirit. So Lord, work into my life. Which leads me to point number 2. When there's a revelation, there's always a response. Sino po dito nagdi-devotion kayo at kapag yung nagdi-devote kayo, may revelations ang Panginoon sa inyo, ginagawa ninyo? Ako naniniwala akong tunay na Kristiyano, when he got a revelation from the Lord, he responds. Remember the first time na na-encounter natin ang Panginoon? Sino dito na-encounter mo na si Lord at once? And nung na-encounter mo ang Panginoon, Lord, grabe itong feeling na to. At tinanong ka ng leader niya, anong nararamdaman mo ngayon? Lord, siya na. Hindi, biro lang ako. Lord, ang nararamdaman ko, mainit yung puso ko. Di ba? Feelings. But, the moment you were asked, anong nararamdaman mo, Brennan? Kay Lord. Ba't tumatawa kayo? Anong nararamdaman mo kay Lord nung una mo siyang Kuya, grabe. Ayoko na matulog. Gusto ko lang talaga magbasa ng Bible. Gusto ko talaga basahin from Genesis hanggang Revelation ng isang gabi. Gusto ko mag-serve. Actually, anong oras ba yung natin dyan, yung VIP meeting? 6 a.m.? Gusto ko na pumunta doon ng 4 a.m. Magpe-pray ako dahil ganito ako kainit kay Lord. Remember the first time you encountered Jesus? Init! Because there was a revelation after the EGR, after the camp. Grabe si Lord! Radical! Flatfest! Devotion 4 a.m. Ngayon, umuwi ka na 4 a.m. Iba na. But, remember the first time you encountered Jesus? Iba because you got a revelation from the Lord. And your response was, Lord, I want to serve you. I want to do my devotion. I want to worship. I want to make disciples. I want to be a disciple of Christ. And Lord, I'll do this genuinely with sincerity. At itong point po na to, yung mga disciples, after they had an encounter with Jesus, because Jesus opened the scripture to these 2 disciples, hey, you know what happened in Pentateuch, in the major prophets, in the minor prophets, at ngayon na nandito ako, and look at this in verse 32, were not our hearts burning within us? Hindi mo ba naramdaman yun? Nag-aalab na yung puso natin after He opened the Scripture, after He narrate the Scripture, and His presence was there. Because the Word changes you from the inside and out. The encounter with Jesus gives you the fire. When was the last time we are seeking the face of Jesus? The reason our services are cold, our discipleships are cold, our relationship with other people is cold, it's because we are not seeking Jesus anymore. Because I believe intimacy leads us to transformation through His Word. Gusto ko pong sabihin sa inyo, and let me give you an encouragement. Maybe you are in your own Emmaus, that you are walking away from your Jerusalem, from your hope, and you're now confused about life. Pero naniniwala po ako si Jesus ay sumama dun sa paglalakad ng 2 disipulo, not to condemn them, not to confront them, but to encourage them and reveal Himself again. And now, Jesus put fire in their hearts. And that would lead you to return. Sino po ditong gustong bumalik kay Lord? You know, may mga points po sa buhay natin ng hirap ng bumalik. Tama ba ako? Ang hirap ng bumalik kasi ayaw mo na mag-take ng boards ulit dahil pagod ka na. Lord, pang 7 take ko na to. Do or die na next year. Pero ayoko na, Lord, pagod na ako.
May mga times po na ayaw na nating magmahal ulit kasi napagod na tayo. And there are some trust issues. Ayaw na natin bumalik sa pagmi-minister at bumalik kay Lord kasi minsan ka nang na-burn out and no one appreciated you. May mga points po sa buhay natin na ang hirap ng bumalik. Lord, babalik pa ba akong magsaserve? Kasi parang wala naman nangyari sa buhay ko. Sa ministry, nahihiya na ako. But I believe a burning heart is a turning heart. A burning heart is a turning heart. You know, your heart has been rekindled when your direction changes. Ako naniniwala ako ng Panginoon, He always convicts. He always encourages the people because the Holy Spirit is in you, is in us. Kaya everyday naniniwala ako, if you accepted Jesus Christ and the Holy Spirit is in you, you have hope. At sabi po sa verse 33, and they rose that same hour and returned to Jerusalem. So kanina po, they're walking away from Jerusalem. Yung Jerusalem is a place of hope, is a place of faith, is a place of encouragement, is a place of purpose, but they're walking away from Jerusalem. But now, the moment they have encountered Jesus and they heard the scripture, they are returning again to the place of hope, to the place of community, to the place of purpose, to the place of encouragement. Look at this, from burning out to burning heart. Sino po dito yung may mga parts na ayaw ko na, Lord? Titigil na po ako. But when you encountered Jesus through His Word, from walking away to turning back to your hope, to your Jerusalem. Are you still walking in disappointments? Or are you walking in the presence of Jesus? Sino po dito ngayon, you are encouraged, Lord, I know mangungusap ako, I know this is a revelation, but Lord, I'm not just waiting for the revelation, but I'm also waiting for the release. Lord, I want my heart burn. Is your heart cold because of offense? Meron po ba dito mga nasaktan at ngayon nanlamig ng puso mo at ngayon ayaw mo na magpatuloy? Or maybe, is your heart cold because of burnout? Ayoko na mag-serve, napapagod ako kasi gigising ka ng 5:30 a.m. dyan, magpipindot ako dun sa taas. Ang init pa dito, tapos yung ulam kanina, ang konti lang, sisig, parang 3 subo lang. Ayoko na, burnout na ako, bukas may pasok pa ako. Burnout na ako dun sa church na yan. Or maybe because of sin. But I believe Jesus wants to bring back the fire through His Word and His presence. So there will be a revival. We know, ang umaalab po na puso ay hindi mapakali. Ang umaalab na puso ay hindi mapigilan. Ang umaalab na puso ay sumisigaw. Ang umaalab na puso, kung tahimik man, gumagalaw. Dahil ang umaalab na puso, meron ba dito na naligaw kayo? Talagang susuungin ko ang 7 bundok, 15 ilog para sa'yo. Susungkitin ko ang bituin. Didilimin ko ng konti yung buwan. Masyadong maliwanag for you. Because your heart is burning for that person. And I believe when your heart is burning for Jesus, walang pwedeng pumigil sa'yo. Ang puso mo ay sumisigaw, ang puso mo ay maingay, ang puso mo ay gumagalaw, because Lord, I got heartburn. In verse 35, then they told what had happened on the road. Kanina, walking away from Jerusalem, malungkot sila, remember? Bad trip, natalo yung kandidato natin. But this time, nung pabalik sila, sumisigaw sila, hey! We just met our Savior! We just met our Savior and His name is Jesus. Look at this, in verse 35, then they told what had happened on the road.
and how He was known to them in the breaking of the bread. So they were quiet in the beginning. They were confused and downcast before, but now they can stop talking about Jesus. From walking away to running back, from giving up to showing up. Lord, I just encountered you. At gusto ko, Panginoon, pagbabalik ako sa... You know, sometimes, may mga kaisipan tayo, ang hirap bumalik. At kapag bumalik ako, parang mas cautious na ako. No. Naniniwala ako, second chances are more intimate. These people just received the hope from Jesus. And they were on fire. Their mouths were opened. And when your heart is burning, guys, your mouth will be declaring. Sino ditong naniniwala, kapag tinanggap mo ang Panginoon, hindi magiging tikom ang bibig mo? When your hearts are open, your mouths are also open. So guys, let your private devotion become our public testimony. Marami pong nangyari sa atin ng tahimik and ng silent, and we can use that as our testimony. You got cold hearts, you got shaky faith, or maybe blurry eyes. I think it's time to walk with Jesus again. Amen. Not just on Sundays, not just when you're okay, but every day in every season of your life. Because real encounter, as I end, real encounter always leads to real movement. Can you invite to please everyone to please rise? Tayo po tayong lahat. Right now, we will just take time to worship the Lord. Hindi tayo mangumpisal sa Panginoon. Don't mind your seatmates. Maybe God is revealing something in your life, and you just have to wait for that release. Lord, give me a revelation today. Maybe your release is next week. Maybe next year. But of course, ang ganda kasi meron kang hinihintay. And Lord, I'm willing to respond doon sa revelation mo, Lord. And I'm willing to return sa aking hope, sa aking buhay. And that is you. But right now, pwede po bang let's just take time worshiping the Lord. Set aside maybe our offense, maybe that burnout, maybe that sin, maybe that anxiety, maybe that sorrowness. And you just, Lord, gusto lang kitang sambahin. I'm going to use my voice, Lord. I want to worship you, Lord. Oh, Jesus. Before we sing this song, pray for your heart. Pray for your heart. Everybody who's listening right now, online, kahit nasaan ka man. And talk to God. Come on, talk to God. Talk to God. Listen to His voice. Lord, I want to hear you. I want to seek your face. Come on. Come on. Maybe this is the time of reveal. And later, you will see the release. Oh Lord, gusto ko pong uminit sa inyo. Gusto ko maglagablab sa inyo.
If you're new here, talk to God. Wala pang bayad yan. You don't even need me. You just need a moment and presence ng Panginoon. Maybe this is your time, painitin ng Panginoon ang puso mo. Come on, talk to God. As if like there's no tomorrow. Lord, gusto kong maranasan yung sinasabi ng pastor na yun, Lord. Ano bang feeling nun? Lord, ano bang feeling nun? Or maybe, if you were serving before, and it's parang ang hirap bumalik, Lord. You know, gaano kasarap ang na kay Lord. Gaano kasarap ang na kay Lord. Come on, talk to God. Oh, Jesus. You need a word from the Lord. 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 Lord, we're inviting you in this place. We're inviting you in our lives. We're inviting you in our house. We're inviting you in our ministry. We're inviting you in our family, in our discipleship groups, in our academics, in our work. Lord, we urge you, come, Holy Spirit, work into our lives. Work into our lives. Come on. Come on now. We need you, God. Just like a fire, come and take me over. Jesus, draw me closer. I need your love like I need water. I need your love like I need breath inside of my lungs, burning my heart just like a fire. Come and take me over. Jesus, draw me closer. I need your love like I need water. I need your love like I need breath inside of my lungs, burning my heart just like a fire. Come and take me over. Jesus, draw me closer. I need your love. We need you, I Lord. need water. I need your love like I need breath inside of my lungs, burning my heart just like a fire. Come and take me over. Jesus, draw me closer. Your Take time to worship the Lord. We're not in a hurry. Lord, we're enjoying this time. Come on, worship the Lord. Come and take me over. Jesus, draw me closer to your heart, to your heart.
my lungs, burning my heart just like a fire. Come and take me over, Jesus, draw me closer. Itataas ang kanan mo, Hari ng buhay ko. Worship you, Lord. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang kanan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Dakilain ka, Jesus. Dakila ka, lahat ay aawitan ka. Pagkadakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Lahat ay aawitan ka. Pagkadakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka. Pagkat nakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakilain ka, Jesus. Dakila. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this time. Holy Spirit, come. Work into our lives, Lord. Work into our lives, Lord. We invite you into this place. Lord, you're welcome. You're welcome into our lives. We recognize you into our lives, Lord. Gusto ko lamang pong panalangin yung mga nandito. Two groups of people, I want to pray. Meron po ba dito, you want to be a disciple of Christ? You want to be a disciple of Christ, Lord? Gusto ko maranasan yung dalawang disciple na yon. Magkaroon ng init sa aming puso.
mag-respond at bumalik sa aming purpose, Lord. And to have a revival in our lives. Pwede po bang, if you want to be a disciple of Christ, can you just touch your heart? Touch your heart. Touch your heart. And can you just repeat the prayer with hold your heart, might, and strength? Ito po ang panalangin. Ama, salamat po for loving me. Salamat po dahil ipinadala ninyo si Jesus sa aking buhay. Namatay para sa aking kasalanan, na buhay muli para ako'y bigyan ng kapayapaan at pag-asa. Jesus, simula ngayon, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Simula ngayon, I'm your follower. Starting today, you are my master. You are my Lord. You are my King. You are my hope. You are my life. Salamat po sa bagong pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede bang harapin mo yung katabi mo ngayon? Harapin mo yung katabi mo ngayon. Touch their hearts and their shoulders. Pray for them. That today they will encounter Jesus. That today they will respond. And today they will return. And today they will be revived. And we will see the release afterwards. Come on, pray for that person. Oh God, we pray for this church. We pray for this church. Kayo lamang po, Panginoon, ang may kakayaang magbago. Change our hearts. Change our mindsets, God. We want to return. We want to respond and be revived, God. Give us a revelation. Come on. Come on. Come on. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. You are here in this place. You are here in this place. Let our hearts burn into your presence, into your ministry, for your kingdom.